umaga po sa ating mga kapatid na nasa kanya-kanyang tahanan at sa mga kaibigan namin sa Facebook at sa lahat ng mga naabot ng gawain na ito sa online. Ako po uli ang inyong lingkod, si Pastor Michael Mariano, ang Evangelist Pastor ng Jesus the Sure Foundation Church. Nag-aanyaya po sa inyo na kami ay muli niyo samahan sa isang maiksing oras na pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pananalangin, para tayo ay makahugot ng lakas sa gitna ng sitwasyon ang ating mga kinaharap sa buhay natin. Sabi nga po sa Hebrews 12, chapter 28 hanggang 29 ng NIV. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Verse 29, for our God is a consuming fire. Dahil bahagi tayo ng isang kaharian na hindi matitinag, ano ang response natin dito mga kapatid? Una, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. At ang pangalawa, sambahin natin siya na may paggalang at pagkamangha. Sa anong rason? Dahil ang Diyos ay ang ating consuming fire. Siya ang nagbibigay ng apoy upang tayo ay makapaglingkod. Apoy na upang makapagpatuloy sa buhay. Kahit tayo ay dumadanas pa ng magkabilang krisis sa buhay na ito, patuloy nating saliksikin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa umagang ito ay pangunahan tayo ng ating pastor, ng aming senior pastor na si Roy Martinez, pastor ng Jesus the Sure Foundation Church. Pero bago natin siya tawagin, maaari bang pangunahan ko muna kayo ng isang maiksing panalangin? Let us commit this to the Lord. Sige po, tayo po manalangin. Father God in heaven, salamat Lord sa umagang ito, sa panibagong pagkakataon na kami Lord ay pinagtitipon mo sa pamamagitan ng social media. At sa oras na ito, Panginoon, I lift up to you Lord ang magdadala ng mensahe ng aming senior pastor, Panginoon, ay bigyan mo siya ng wisdom and knowledge at mabanggit lang niya Lord yung mga bagay na nanggagaling sa iyo, Panginoon, at huwag po ang kahinaan namin bilang pastor. Salamat Lord at dalangin namin na hipuin mo, touch us Lord in a very special way. Lahat ng member namin, abutin mo Lord kahit nasan silang lugar ngayon. At dalangin ko Lord, ang salita mo Lord ay makakarating kahit sa mundo, Panginoon, sa pamamagitan ng social media. At dalangin ko Lord, magkaroon ito ng impact sa lahat ng mga kapanood, makakarinig ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat sa buhay ng bawat isa. We bring back to you Lord all the precious and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isang magandang araw muli sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos sa isang linggong nagdaan. Napakabilis ng araw. Tayo naman ngayon muli ay mag-aaral at magsasaliksik ng mga salita ng Diyos upang makita natin ang ating mga sarili na patuloy na lumalakad dun sa lakad na nais ng Panginoon sa atin. At salamat sa mga kamanggagawa, kay Pastor Mike, kay Brother Jeff, at sa bubuo ng team na nag-record at gumagawa ng mga ganitong upang makatulong sa ganitong uri ng gawain upang may paabot ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sige po, bago tayo magsimula, let us commit this to the Lord. Tayong lahat po ay umupo, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pambihirang pagkakataon muli na kami ay mag-aaral ng mga salita, kumain sa iyong hapagkainan. Turuan mo kami, Panginoon, ituro mo sa amin ang iyong mainit na daliri, Panginoon, dun sa matigas sa bahagi ng aming puso. At akayin mo kami, Panginoon, dun sa lakad ng pagkamatuwid upang magamit ang mga buhay namin, Panginoon, at mahayag ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang iyong tagapagturo ay langisan mo ang dila upang masabit ang mga bagay na nagtataas sa iyong pangalan at nagbababa naman sa amin bilang iyong mga anak. Kaya salamat o Diyos sa umagang ito, sa araw na ito, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Ang tema natin today is a time to examine ourselves. Ito yung panahon kung saan ating titinan ang Biblia kung tayo ba talaga ay lumalakad dun sa lakad na inaatang ng Panginoon sa atin, at kung tayo ba talaga ay nakakonekta doon sa Panginoon na nagligtas sa atin 2,000 years ago. Probably, masasabi ko bilang pastor, ito yung pinaka-perfect time para i-examine ang ating mga sarili. Sapagkat, noong wala pang COVID-19, wala pang lockdown, ay sinasabi natin palagi, di ako nakapagbabasa ng Biblia sapagkat busy sa work, alis ako na maaga, uwi ng gabi, pagod na sa bahay, wala na akong oras para mag-aral. At ngayon naman ay tayo ay merong oras para magbasa, mag-devotion, ngunit di pa rin tayo nagbabasa sapagkat busy pa rin tayo sa pag-FB, sa mga games or sa movie marathon, napaka-busy pa rin natin. Kaya nga bilang Kristiyano mga kapatid, we have to stop dun sa ating kabisihan at magkaroon tayo ng time to examine ourselves. Amen? Ang background ng text nating pag-usapan today ay si Apostol Pablo ay sumulat muli sa mga taga-Korinto upang sila ay palalahanan sa mga bagay na kanilang patuloy na ginagawa bagamat sila ay Kristiyano na. Nung kanyang unang sulat ay sinulatan niya ang mga taga-Korinto, sinaway niya, sabi niya, mga Kristiyano na tayo pero mayroon pa rin mga namumuhay sa kasalanan, may mga nangangalunya pa rin, may mga paglalasing pa rin, may mga bagay na pinagtatalunan, may mga bagay na lumalagpas na sa boundary bilang isang Kristiyano. Instead na tumugon ang mga taga-Korinto, ang ginawa nila ay question pa nila ang authority ni Paul. At sabi nila, yung bang sinasabi ni Paul ay talagang kay Jesus ba talaga galing na authority? Or yung mga revelation na galing sa kanya ay mula ba talaga sa Diyos? Kaya dahil doon, sa kanyang pangalawang sulat ay hinahamon niya ang mga taga-Korinto, yung mga mananampalataya sa Korinto, sapagkat nais niyang makita ang kanilang tunay na kalagayang espiritual at gusto niyang bumalik ang mga tao roon doon sa tamang lakad patungo sa Panginoon. 2 Corinthians 13:5-6. Sabi dito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. And I trust that you will discover that we have not failed the test. Kaya, ako'y naniniwala bilang pastor na itong hamon na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay hamon din sa atin today upang makita natin ating mga sarili na talagang tunay na mga pinagharian ni Kristo at tunay na mga binayaran nga ng dugo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang talatang ito ay nagtutulak sa atin na magkaroon ng sariling pagsusulit sa ating mga sarili upang malaman natin kung tayo ba talaga ay lumalakad doon sa ating pananampalataya at kung ang presensya ng Panginoong Hesus ay makikita pa rin ba doon sa buhay natin. Ang pagsusulit ay napakahirap ito sapagkat mas madaling mag-inventory doon sa buhay ng ibang tao. Pero kapag tayo na mag-inventory sa ating sarili, ay di natin nakikita ang mga maling ginagawa natin. Pero kung seryosohin natin yung mga pagsusulit, magbubunga ito ng isang matinding kagalakan sa atin sapagkat ito ay magdadala sa atin patungo doon sa isang malalim na ugnayan
sa ating Panginoong Jesus. The only way to examine ourselves is to use God's Word. Hindi natin maaaring pagkatiwalaan ang ating pakiramdam dahil ang puso natin ay sinungaling. Or hindi natin maaaring pagkatiwalaan yung mga papuri ng iba. Nabibless ako sa iyo, pastor. Nabibless ako sa iyo, Francis. Dahil ang mga ganong papuri ay di naman alam yung totoong kalagayan mo bilang isang tao or bilang isang Kristiyano. Maaring na-bless ang ibang tao sa iyo, pero ang tanong, si Lord ba nabibless kaya sa iyo? Amen? Kumbaga, sa isang COVID patient, kailangang ma-check muli or ma-verify kung talagang siya ba ay positibo dun sa virus na yon. In that same way, tayo ay kailangan ma-verify natin ating mga sarili or ma-check natin ating mga sarili kung talaga bang tayo ay positibo rin na talagang mga tulay na niligtas ng Panginoon at tunay na pinagharian ng Panginoon. Kaya nga, ang examination is an ongoing activity. We must examine ourselves daily. Kaya ang tanong, why is it necessary to examine ourselves? Bakit ba lubhang mahalaga na suriin natin ang ating mga sarili bilang isang Kristiyano? Nais kong ibahagi sa iyo sa umagang ito ang dalawang reasons. Dalawang reasons upang makita natin ating mga sarili at malaman natin ang ating tunay na kalagayan bilang isang Kristiyano. Number one, mahalaga ang pag-examine sa ating mga sarili. Bakit? Una, to measure our relationship with Jesus. I-examine natin ating mga sarili upang masukat natin ang ating relasyon sa Panginoong Yesus. Dahil ang buhay Kristiyano, kaya tinawag kang Kristiyano dahil meron kang relasyon sa Panginoon. Si Jesus Christ ang sukatan ng ating pagkaligtas. The moment you receive Jesus Christ as Savior and Lord, ikaw ay nagsimula sa isang bagong relasyon. At yung relasyon na yun ang magdadala sa iyo patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, maging sa atin today, sabi niya, 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see whether you're in the faith. You have to check, titingnan mo, suriin mo ang iyong sarili, kung talaga bang ikaw ay nakatayo sa iyong pananampalataya. Yung word na examine sa wikang Griego ay piradzo. Ito ay verb, it is an action word. Literally means to scrutinize and to make proof of. Kumbaga yun, talagang halongkatin mo, talagang scrutinize mo siya at maghanap ka ng katibayan na talagang ikaw ay tunay na merong relasyon sa Panginoon. 2 Corinthians 13:5 sa NIV version. Sabi ni Paul, examine yourselves to see whether you are in the faith. Kapag sinabing faith, ito ay nag-uugnay sa ating kay Kristo. Hindi maaaring sabing Kristiyano ako, pero wala ka namang malalim or personal na ugnayan sa ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, yung relasyon ay nakabase doon sa mga ginawa ni Kristo at naniwala ka na si Kristo ay siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus, inilibing, muling nabuhay, umakyat sa langit, at muling babalik. At doon sa mga katotohanan na nakapaloob doon, ikaw ay nagkakaroon ng koneksyon sa Panginoon dahil sa Kanyang ginawa sa atin. At itong relasyon na to ay kailangan mo itong diligan. Dahil palay kong sinasabi, wala namang isang relasyon na nananatili sa isang level.
it has to be maintained. Kailangan diligan mo siya, kailangan i-cultivate mo siya, para yung ugnayan mo, yung personal na relasyon mo, ay talagang lumalago at lumalalim sa araw-araw na tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Amen? Kaya, kung talagang tinanggap mo ang Panginoong Yesus, dapat may epekto si Kristo sa buhay mo. Noong ikaw ay nagsimulang makipag-ugnayan sa Kanya, dapat nakikita sa buhay natin na tayo ay hindi na nag-enjoy sa mga kasalanan. Hindi na tayo masyadong nag-aalala kung anong mangyari next month, next year, dahil ang ating pag-asa ay nakayakap na dun sa pag-asa na ipinangako sa atin ng Panginoon. At tayo ay nagsisikap din na gumawa ng mga bagay, hindi para maligtas, kundi para ipakita na tayo ay ligtas na gumagawa tayo ng mabuti. Pinaliwanag ito ni Paul kay Titus sa Titus 2:11-14 sa NIV. Sabi ni Paul, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people." Yung grace of God, referring to Jesus Christ, dahil siya yung biyaya ng Panginoon na binigay sa atin at nag-alok ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, at ito ay inalok sa lahat ng tao sa mundong ito bilang kapatawaran at paghuhugas sa lahat ng kasalanan. At kapag tinanggap mo ito ay magbubunga ng isang malalim na ugnayan at eventually maka-apekto ito sa buhay mo bilang isang Kristiyano, yung kanyang ginawa 2,000 years ago. Sabi ng verse 12, "It teaches us to say no to ungodliness, unworldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age." Kumbaga, yung unang epekto sa atin, it teaches us to say no to sin. Natutunan natin i-reject ang kasalanan, hindi tayo nag-enjoy na maglublob sa putikan, maaaring naputikan tayo, pero bilang isang Kristiyano, dahil may relasyon tayo sa Panginoon, ayaw natin mapulaan, ayaw natin masira, sapagkat yung kasalanan ang naging dahilan para si Kristo ay mapako sa krus ng Kalbaryo. At verse 13, sabi dito, "While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ." Ang verse 13 ay nagsasabi sa atin that it pushes us to wait for the blessed hope. Yung ating pag-asa ay lumalagpas sa ating kasalukuyang sitwasyon. Dahil ang sabi ng Bible, muling babalik ang ating Panginoon upang isama tayo doon sa ating palagiang tahanan kung saan wala ng problema, wala ng dalamhati, sapagkat ang lahat ng bagay ay lumipas na. Amen? Kaya, nagkakaroon tayo ng matibay na pag-asa. Bagamat sa mga krisis ating kinakaharap, alam natin isang araw matatapos ito dahil makasama natin ang Panginoon. Isang araw kapag tayo ay isinama na dun sa buhay na walang hanggan. Verse 14, "It drives us to eagerly do what is good." Kumbaga bilang isang Kristiyano, ang effect nito ng ating relasyon sa Panginoon ay nagsisikap tayo na gumawa ng mabuti. Lalong-lalo na sa church, sa ating mga kapatid. Lalong-lalo sa mga mahal natin sa buhay. At maging sa mga tao sa ating nakapaligid sa atin ay gumagawa tayo ng mabuti para ipakita na tayo ay ligtas na at tayo ay mga tunay na pinagharian ni Kristo. Amen? Kaya nga ang unang real question sa atin or yung unang test na question para sa atin ay what is the real status of your relationship with Jesus? Ano ba ang tunay na katayuan ng ating relasyon sa Panginoon? Is it personal relationship? Ikaw ba ngayon ay merong personal na relasyon sa Panginoon? Pagising mo sa umaga, you are constantly aware of His presence. You are still aware in the midst of
godless and unbelieving surroundings, nandun pa rin yung presensya ng Panginoon sa buhay mo dahil meron kang personal na ugnayan sa Kanya? Or is it seasonal? Tumatawag ka lang sa Panginoon kapag may kailangan ka sa Kanya? Or nagkakaroon ka lang ng relasyon sa Panginoon kapag may mga krisis sa buhay mo? Or kung kailan mo lang siya maalala, ay meron kang relasyon sa Kanya. Kaya nga sabi ni Paul, examine yourselves. Examine natin. We have to check ourselves kung talaga bang tayo ay mga pinagharian ni Kristo. Di ba nasabi ko madalas, yung modern day Christian today, someone that goes to church on Sunday to ask forgiveness for what he did from Monday to Saturday, that he will repeat it again on Monday. Ulit-ulit ang cycle lang. Kaya nga, ang tawag sa mga Kristiyano today, mga tao ngayon, ay parang heaven without repentance. Gusto nila langit, pero ayaw naman mag-repent. They are doing the same sin again and again. At ang iba ay cross without Christ. Amen? Nakakalungkot. Ako po ay mahigit 12 taong pastor na. At nakita ko po yung parada ng mga Kristiyano na mataas magsalita pagdating sa gawain ng paglilingkod. Pero di mo na matagpuan ngayon sa gawain ng paglilingkod. May mga Christians na napagalitan na ng pastor, ayaw na magsimba. May mga Christians na busted lang, ayaw na rin magsimba. At mahaba pa ang mga listahan ng mga short-term disciples na mataas magsalita at nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit hindi mo makikita sa buhay nila. Nakakalungkot. Kaya nga si Paul, medyo sarcastic siya sa pagkasabi sa mga taga-Korinto. Sabi niya, examine yourselves. Tingnan nyo kung talaga bang si Kristo ay sumasa inyo. Kung talaga bang kayo ay may relasyon or may malalim na ugnayan sa Panginoon, or naunawaan niyo ba talaga yung implikasyon ng ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, at ito ba iyong nilalakaran bilang isang tunay na niligtas ng Panginoon? Nakakakaba po ito. Sapagkat, paano kung pagkatapos mong i-examine ang iyong sarili ay bumagsak ka? Amen? Sa totoo lang, mga kapatid, kapag chinek natin ating mga sarili, mayroon talaga tayong makikitang mali. Kaya nga, mahalaga yung hindi nagsa-stockpile yung ating mga kasalanan. Kapag may mga bagay na marumi sa ating puso, sa ating kaisipan, as we check, as we examine, ay ating mahugasan agad at maitakwil sa buhay natin. Ayaw ng Diyos na nagpatong-patong na yung mga kasalanan sa buhay natin at hindi pa tayo nagpapalinis sa Panginoon. Kaya nga, nakakalungkot eh. What if sa ating pag-check sa ating mga sarili ay nakita natin na malala na pala ang makalaman na pagnanasa? What if yung galit natin ay grabe na? Yung selos, yung kasakiman, yung pagmamahal sa pera ay sukdula na. At dumudulas na tayo papalayo sa ating Diyos. Kaya nga, mahalaga ang ating pagkasaliksik sa ating mga sarili. Examinin natin, ating tingnan. At manatili tayo dun sa isang ugnayan na malalim at merong totoong relasyon sa ating Panginoon. Amen? Purihin po ang salita ng Panginoon. Pangalawa, why is it necessary to examine ourselves? Ano yung number one? To measure our relationship to Jesus. Pangalawa, to measure our obedience to His words. Mahalaga po na ikaw ay may relasyon sa Panginoon. Pero kung hindi ka naman obedient sa Panginoon, anong silbi ng relasyon na yon?
ang pakipagrelasyon sa Panginoon ay magbubunga ito ng pagsunod. Kaya nga, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 13 verse 5, sabi niya, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Look at this. Test yourselves. Sulitin natin ating mga sarili. Do you not realize that Christ Jesus is in you unless of course, you fail the test? Yung word na test sa wikang Griego is dokimazo. Ibig sabihin to approve after testing. Yung word na dokimazo ay stronger term compared sa Greek word na perazu. Dahil itong dokimazo, mahalin tulad ito sa isang metal or minerals na kailangang idaan sa maraming test para malaman yung quality, yung kalidad. Kumbaga sa ibang pagkasabi, parang assay test. Kailangan masukat ang kalidad ng metal na ito para talagang makita yung kanyang quality, yung kanyang what we call these, yung kanyang kalidad. Amen? Ang word na test sa wikang Griego ay dokimazo. Ito ay verb, ito ay action word. At ang ibig sabihin nito ay to approve after testing. Ang dokimazo ay isang stronger term compared sa Greek word na perazu. Dahil ang dokimazo, mahalin tulad ito sa isang metal or minerals na kailangang idaan sa maraming test para malaman yung kalidad. Kumbaga sa ibang pagkasabi, parang assay test. Kailangan talagang subukin upang malaman yung quality or kalidad ng isang metal. Parang sinasabi ni Paul sa kanila at bagay sa atin, test your faith because your faith in Jesus affects your behavior. Yung ating faith kay Jesus ay dapat maapektuhan yung ating behavior, yung ating obedience, yung ating pagsunod. The more na ikaw ay merong relasyon sa Panginoon, the more na naging masunurin ka. Ginagawa mo yung mga bagay na gustong ipagawa ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga lingkod or bilang kanyang mga anak. Sinisikap natin na lakaran yung mga turo at aral ng Panginoon upang makita sa atin na tayo nga ay tunay na ligtas at pinagharian ng ating Panginoon. Bilang pastor, I observe 3 kinds of Christians today. Tatlo lang aking na-observe na uri ng mga Kristiyano today. Number 1, ito yung mga Kristiyano na obedient but in the wrong way of doing it. Talagang makita mo, talagang masunurin sila. Talagang yung desire na lakaran yung mga gustong ipagawa ng Panginoon. Kaso lang, kung titignan mo sila, it seems that they are working to earn the grace or salvation. Kumbaga, talagang masipag sila kasi gusto nila na yung grace of God ay meron silang bahagi. Kumbaga, meron akong pastor na kakilala na sabi niya, grabe, nagpatotoo siya, sabi niya, praise the Lord, kahapon ay may nabaptize kaming 3 tao. Buti na lang ay nabautismohan namin, talagang pinilit namin bautismohan kahapon. Kasi kung babalik ang Panginoon ngayong araw na to, nako, di talaga sila makasama. Kumbaga, the way they do it ay talagang gusto nila na they have to work for their salvation or other salvation para makita na talagang obedient sila na lingkod ng Panginoon. Kaya inilarawan ito ni Paul patungkol sa Israel. Romans 10:1-2. Brothers and sisters, sa easy to read version, brothers and sisters,
what I want most is for all the people of Israel to be saved. That is my prayer to God. I can say this about them. Look at this. They really tried hard to follow God, but they don't know the right way. Kumbaga, sabi ni Paul, yung mga Hudyo ay talagang gusto sumunod sa Panginoon, pero mali yung paraan nila to follow God. Baka tayo, or Kristiyano tayo, obedient people tayo, Christian, but we tried so hard to follow God, but nandoon tayo sa wrong way of doing it. Kumbaga, ministry dito, ministry doon, because we are trying to earn our salvation, kaya naging obedient tayo, ay mali po yun. Amen? Kailangan, ang ating pagsunod sa Panginoon dapat, ito ay ang reason dahil tayo ay ligtas na hindi para maligtas. Pangalawa, ito yung mga taong disobedient. Mali ang pagkaunawa nila sa grace. Ito yung mga nagsasabing, sin pa more, sin pa more. Kasi the more we sin, the grace abounds all the more. Akala nila, ang grace ay isang lisensya para magkasala. Ito po ang paliwanag ni Apostol Pablo kay Titus. Titus 1:16 sa New Century Version. They say they know God, but their actions show they do not accept Him. They are hateful people. Look at this. They refuse to obey, and they are useless for doing anything good. Kaya nga, nakakalungkot, ginagamit nila ang grace para busugin ang kanilang sariling nasa, para bang sinasampal nila sa mukha ng Panginoon ang biyaya. Dapat hindi tayo ganoon. Dapat ganito tayo. Number 3, obedient and motivated by the love of Jesus. Kumbaga, ito yung mga tao na talagang tunay na pinagharian ng Panginoon. Masunurin, talagang nagsisikap na maibalik sa Panginoon yung mga bagay na ibigay ng Panginoon 2,000 years ago. Siya ay nagsakripisyo, siya ay namatay sa krus. Kaya in a way na tayo ay sumusunod sa Panginoon because ay ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin. Kaya itong mga tao na to ay dapat ganito tayo. Masunurin tayo sa Panginoon at motivated ang lahat ng ginagawa natin sa pag-ibig na ating naranasan mula sa Panginoon. Amen? Kaya nga, si Pablo ay umaasa na tayo ay naapektuhan doon sa pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap at kanyang ginawa doon sa krus ng Calvary 2,000 years ago. Sabi niya sa 2 Corinthians 13:6 sa NIV, and I trust that you will discover that we have not failed the test. Umaasa si Pablo sa mga taga-Korinto, maging sa atin today, na tayo ay makapasa doon sa exam. Kumbaga, tingnan mo, kanina sabi niya, examine yourselves, test yourselves. Pagkatapos biglang ipinihit niya, sabi niya, I trust that you will discover that we, tayo na, yung word na we, ay isinama niya ang kanyang mga kasama, at maging sa atin ay, ating mga kasama sa church ay talagang pinapakita ni Paul sa atin na ang pagsunod sa Panginoon, yung pag-ibig sa Panginoon, ito ay team effort. Kumbaga, mahalaga ang church, mahalaga ang kapwa natin, kasi through that way ay may papakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng kung paano natin itrato ang ating kapwa at kung paano natin maglingkod sa Panginoon bilang kanyang mga niligtas. Amen? Mahalaga po na tayo ay lumago at tayo ay mababad doon sa pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap mula sa kanyang mga ginawang sakripisyo para tayo ay makarating at magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sabi ni Dr. John MacArthur, sabi niya, the most dangerous religious position is thinking that you belong to Christ while you don't. Sabi niya, yun ang pinakadelikadong posisyon na iniisip mo sa iyong sarili na Kristiyano ako pero hindi naman talaga ikaw Kristiyano. Sabi niya, delikado raw na tayo ay madaya. Mas mainam pa raw na ikaw ay Mormons, ikaw ay Islam, na talagang alam mo na ang iyong paniniwala ay unbiblical, kaysa you are assuming na you are biblically inclined, yet yung buhay mo ay hindi naman talaga lumalakad doon sa biblical na katuruan. Kaya nga, bilang tayo, mahalaga po na i-examine natin ating mga sarili. Kaya kapag nakita natin na bumabagsak tayo sa exam, ay ito yung mga pagkakataon na mas lalo pa tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos upang makahingi ng kapatawaran at makalakad doon sa tamang lakad. Kaya mahalaga na magbabasa tayo ng Biblia. Kasi ang Biblia, ito yung pinakamagandang sandata upang punuin ang ating kaisipan ng mga salita ng Diyos. At katulad ng isang waterfalls, parang huhugasan niya ang mga gawa ng kaaway na nilagay sa isip natin upang tayo ay makaiwas doon sa mga bagay na maaring maglayo sa atin sa Panginoon. Amen? Balikan po natin yung dalawang reason kung bakit necessary to examine ourselves. Number one, to measure our relationship with Jesus. Mahalaga po yon. Pangalawa, to measure our obedience to His words. Kaya nga, bilang tayo mahalaga po talaga na every now and then ay ating i-examine ang ating mga sarili para malaman natin kung mag-gauge natin kung tama pa ba ang ating lakad sa Panginoon. Sa panahon ngayon, dahil meron tayong kinakaharap na krisis, maraming mga ngaral nagsasabing tayo ay nasa end times na, tayo ay yung mga selyo na sinasabi sa Revelation ay binuksan na, binubo na. Maraming tao ang nagpapanik. May iba na tumanggap sa Panginoon dahil sa takot na baka mamaya ay mapahamak siya. Pero sorry to say po, ay wala pa tayo sa end times. Pero sinisiguro ko sa inyo na we are nearing the end times. Kumbaga, kung sinabi ng mga apostol noon na malapit ang wakas, mas malapit ngayon sapagkat tayo po ay nasa dulo na ng kasaysayan. Kaya bilang pastor, gusto ko kayong bigyan ng konting overview lang, maiksi lang ng overview ng biblical timeline of end times. Ito yon. From Book of Acts, hanggang sa present time today, ay matatawag doon na Church Age. Ito yung panahon ng church. Kumbaga, nandito tayo ngayon. At isang araw ay sa tunog ng trompeta, tulad ng binanggit doon sa 1 Thessalonians 4:16-17, na pagtunog ng trompeta, with the trumpet call of God, ay mabubuhay ang mga patay kay Kristo. Tapos tayo mga buhay ay titipunin ng Diyos dun sa alapaap at tayo ay makasama ng Panginoon forever. Ang tawag dun rapture. Yun ang tinutukoy ng Matthew 24, 40 and 41 na merong dalawang lalaki na sa field. Ang isa ay kukunin, ang isa ay maiwan. Yung dalawang babae na nasa gilingan, ang isa ay marapture, ang isa ay maiwan. Kumbaga, talagang ito ay totoong mangyari sapagkat ay binanggit ito ng Biblia. Bagamat walang word na rapture sa Bible, pero yung prinsipyo, yung mga word like to caught up, raperi,
ay binabanggit ng Bible upang ito ay malaman natin na katotohanan nga na talagang isang araw tayo ay i-caught up ng Panginoon at makasama niya at magkaroon ng 7 years tribulation. Pero actually, yung first half year, ito ay simula pa lang ng sorrows. Kumbaga, magsisimula pa lang, nandun yung Antichrist, magpapakitang gila siya, bibilib ang mga tao sa kanya. Pagdating ng kalagitnaan ng tribulation, doon sa 3.5 years, pagkatapos noon, ang Antichrist ay tatayo at uupo doon sa temple at magpakilala na siya ang Kristo at pagkatapos ay magdidemand ng worship at doon na magsisimula yung tinatawag na The Great Tribulation na kapag wala kang tatak, ng 666 di ka makabili at hindi ka pa makapagbenta talagang ipe-persecute ang mga tao na ayaw sumamba doon sa Antikristo. At sabi nga ng Bible, kapag pinahaba pa ng Panginoon ang 7 taong kapighatian, nako, baka wala daw maligtas, sabi ng Bible. Kaya dun sa end ng tribulation ay babalik ang Panginoon for the second time at mag-reign siya for 1,000 years. Upo siya dun sa trono niya at ise-set up niya ang kanyang trono dun sa Mount Zion, sa City of David, at for 1,000 years ay makasama natin siya. At kung tayo ay maabutan pa natin, at sana ay di natin maabutan, no? At sabi nga ng Bible, si Satan ay ikukulong for 1,000 years dun sa malalim na balon, at after ng 1,000 years siya naman ay papakawalan. At ang gagawin ni Satan, titipunin niya lahat ng mga leaders at lalabanan niya ang Panginoon at magkakaroon ng final war. At after that, ay alam natin, mananaig ang Diyos, matatalo yung kaaway at magkaroon ng final judgment. At magkakaroon ng tinatawag na white throne judgment. Diba, lahat ng mga wala dun sa books ay husgahan. Pero tayo, we can be so sure na tayo ay hindi nakabilang doon sapagkat ay wala na pong kahatulan sa mga nakipag-isa kay Kristo, dun sa mga tunay na talagang tumanggap kay Kristo, Savior and Lord, ay wala na pong kahatulan, di na siya kasama dun sa judgment. Meron tayong tinatawag na Bema judgment, kung saan ang tawag ng awarding ceremony. At pagkatapos nun ay tinatawag na eternal state. Ito yung saan mo ba ilalagay yung eternity? Eternity in heaven or eternity in hell? Kaya nga, mamimili ka kung saan mo ilalagay ang iyong eternity. And somehow, I am expecting na tayong lahat, no, na talagang nagsimula kay Kristo, nagsimula na maglingkod kay Kristo, ay lahat tayo isama-sama na makarating dun sa buhay na walang hanggan sapagkat tinapos na po ni Kristo 2,000 years ago ang ating kaligtasan, na settled na po, forever settled in heaven na ang kanyang ginawa at tayo ay makakasigurado na kapag ating pinanghawakan, piniwalaan, nilakaran ang kanyang mga pangako ay talagang makakarating tayo doon. Case closed, finished product. Kapag siya ay nasa puso natin ay isasama tayo doon sa palagiang tahanan. Kaya bilang Kristyano, mahalaga po na masiyasat natin palagi ating mga sarili. Dahil isang araw ay tayo ay tatayo doon sa final examination at ang dugo ni Jesus ang ating basihan para tayo ay makapasa doon sa final exam na yun. Ipinaliwanag ito ng Revelation 20:11 hanggang 15 sa NIV. Sabi dito, "Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small," yung mga kilala, yung mga di kilala, nakita ni John, "standing before the throne. And look at this, the books," plural, yung books, "were opened," binuksan ang maraming aklat. "Another book was opened, which is the book of life," singular, book lang. At I pray na as we examine ourselves, ay tayo ay makakasiguro dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay masulat dun sa book. Tingnan mo, the dead were judged
according to what they had done as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. Then death and Hades was thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Look at this. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Nakita mo? Kaya nga, mahalaga po bilang Kristiyano na habang tayo ay naka-quarantine, ito yung pinaka-perfect time na i-examine ang ating mga sarili. Kung saan ba natin gustong ilalagi ang ating eternity? Sa langit ba or sa hell? Ang Panginoon po ay binibigyan din ng kalayaan kung saan natin gustong ilalagi yon. Pero gusto ng Diyos, ini-expect ng Diyos na piliin natin na makasama siya sa eternity. At mangyayari lamang yan kapag tinanggap mo si Jesus Christ as iyong tunay na Savior and Lord. Kaya nga, ang question palagi sa atin as we examine ourselves, saved na ba talaga tayo? Nakakasigurado ka ba na kapag bumalik ang Panginoong Yesus, ay nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kung tayo ay tunay na ligtas, patunayan natin, ipakita natin na tayo ay ligtas. At dapat makita sa atin yung kababaang loob, yung pag-ibig, at nagsusubiding damdamin na abutin yung iba na wala pang Kristo. Amen? Kaya nga sabi ng Lamentations 3:40 hanggang 41 sa Good News Translation, sabi ni Jeremiah, "Let us examine our ways and turn back to the Lord. Let us open our hearts to God in heaven and pray." Mahalaga po na manumbalik sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na may mapahamak, ayaw ng Diyos na may mapunta sa kapahamakan. Kaya yung ating mga saliksikin natin, baka mamaya ay akala natin ay dahil tinanggap ang Panginoon na Savior and Lord, ay pwede maging lisensya or tinanggap ang Panginoon dahil takot sa impyerno, tinanggap ang Panginoon dahil sa gusto na makarating sa langit, pero wala naman talagang tunay na pagtanggap sa Kanya. Kaya, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, bumalik tayo dun sa lakad. No? Sabi ni Jeremiah, turn back to the Lord, bumalik tayo. Kaya ang tanong ko sa inyo this morning as I close, kailan ba ang huling time na napakaalab mo sa Panginoon? Kailan ba yung time na yung grabe yung pagdi-desire mo, napakainit mo na paglingkuran ng Panginoon? Nasaan na yung pangako mo sa Panginoon na maglilingkod ka kahit sa anumang sitwasyon, kahit sa anumang mga problemang dumarating, na maging tapat ka sa paglilingkod at maging tapat sa pagbibigay, maging tapat na ibigay ang buhay mo. Nasaan na yung kauhawan mo ng salita ng Diyos? Nung bago-bago ka ng Kristiyano, talagang gutom ka na magbasa or mag-aral. Pero ngayon, tila napalitan na ng mga bagay na kaakibat ng mundong ito. Anong nangyari? Bakit malamig na masyado ang puso mo sa Panginoon? Kapatid, as we close, ay gusto ng Panginoon na ibalik mo ang lakad ng pagkamatuwid o lakad na nakaugnay sa Panginoon, at makakasigurado tayo, tapat ang Diyos, na kapag tumigil tayo sa pagtitiwala sa ating sarili at ilagak natin sa ang buhay natin at paniwala ng Kanyang ginawa, makakarating po tayo sa langit. Case closed, tayo ay makasama ng Panginoon dun sa buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa paalala, sa mga salita mo o Diyos na aming nabasa, na narinig at aming napag-aralan, na saliksikin namin aming mga sarili. We have to examine ourselves. Di lang examine o Diyos, we have to test ourselves, Panginoon, upang
malaman namin, O Diyos, na kami ay may malalim na ugnayan sa iyo at kami ay sumusunod sa iyo, Panginoon, bilang patunay na kami ay may relasyon sa iyo. Lord, ibalik mo po ang dating init namin. Kung dahil sa mga problema, dahil sa mga bigatin, ay kami ay nangihina, napagod, at tila parang di na naniniwala sa iyo, Lord, ibalik mo kami sa tamang lakad at hayaan mo, O Diyos, sa aming mga pangalan, Lord, lahat ay nakasulat dun sa aklat ng buhay, dun sa book, O Diyos, at magkita-kita kaming lahat dun sa buhay na walang hanggan. Purihin ka, Ama, salamat sa iyong ginawa, at lahat ng ito ay hiniling namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon at di mo pa tinanggap ang Panginoon, gusto ko rin anyayahan kita at dalhin kita sa maiksing panalangin. At somehow ay itong pag-aaral na to online ay maging instrumento ng isang panibagong ugnayan, relasyon mo sa Diyos, at simula ng bagong lakad patungo sa buhay na wala hanggan. Sige po, kung nandyan ka ngayon, buksan mo ang puso mo at kaisipan at samahan mo ko sa maiksing panalangin. Maiksi lang ito, ariin mong panalangin at sundan mo ako. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko, maghari ka sa buhay ko, at gawin mo akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Isulat mo ang pangalan ko, Panginoon, sa aklat ng buhay, at hayaan mo, O Diyos, na maparangalan ka sa buhay ko habang ako ay nabubuhay sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na pa ang manalangin para sa iyo, kapatid. Panginoong Jesus, salamat po, Diyos, sa iyong anak na nakarinig na abot ng mensaheng ito. Aking dalangin, O Diyos, na ang banal na Espiritu ay igawad mo sa Kanya upang lalo siyang lalo niya maunawaan, O Diyos, ang Kanyang tinanggap na kaligtasan. Magpakilala ka, O Diyos, at ituro mo, Panginoon, sa Kanya na tunay nga na siya ay ligtas, at ang iyong dugo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para siya ay makarating sa langit. Isulat mo ang pangalan niya sa aklat ng buhay at hayaan mo, Diyos, na magsimula na siya maglakad sa isang lakad na may malalim na ugnayan sa iyo at may pagsunod sa iyo, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung iyon ay iyong ipinanalangin na talagang bukal sa puso, totoo sa puso, makasigurado ka na itong araw na to, ito yung pinakamainam na araw, pinakamasayang araw sa tanang buhay mo, sapagkat ang pangalan mo po ay isinulat na ng Panginoon sa aklat ng buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon, pagpalain ka, kapatid, at samahan niya tayo, at let us continue to examine ourselves upang matagpuan natin ating mga sarili na mayroong ugnayan sa Diyos at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa araw na to, dakilain siya sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nakapanood, at dalangin ko, Lord, ay ito ay magkaroon ng impact sa bawat isa sa atin, at dalangin ko, Lord, ang salita mo, Lord, ay mamuhay sa bawat makapanood ng video na to. At announcement po, every Sunday pa rin po ang gawain namin tuwing umaga. At dahil po sa lockdown, so ito lang ang schedule muna. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kapatiran dito sa Sauyo at maging sa Kanumay. Salamat po, at dalangin ko sa umagang ito ay patuloy kami nagbibigay ng encouragement sa bawat isa na tayo ay magtiwala, kapit lang sa ating Panginoon, dahil naniniwala ako na ang bawat isa sa atin walang kakapitan o mahahawa ng coronavirus. Maraming salamat po. To God be the glory, at pagpalain ang lahat ng mga church na mayroong gawain ganitong bagay na nasa online din, sa social media, umaasa. Salamat po sa inyo po.
lahat ng kapatid.